Breaking news! Pangulong Bongbong Marcos viral matapos makakuha na naman ng panibagong kaalyado tungkol sa usapin ng West Philippine Sea. Take note mga kabayan dahil hindi basta-bastang bansa ito. Isa ito sa pinakamakapangyarihang bansa at pinakamalakas din pagdating sa usaping depensa. Hindi na talaga mapipigilan na dumadami ng bansa ang mga nakikipag-alyansa sa Pilipinas. Dito ka maa-amaze kay PBBM mga kabayan kung paano ang pakikitungo niya sa mga leader ng bansa. At ganito na lamang sila makipag-alyansa sa kanya. Naman mga kababayan, huwag na natin tong patagalin pa. Samahan niyo ko at sabay-sabay nating alamin ang mga maiinit na balita sa araw na ito. Na tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang US Congressional Delegation sa pangungunan ni Senator Kirsten Gillibrand sa kanilang courtesy visit sa Malacanang noong Martes, March 26, 2024. Sa pagtanggap ni Pangulong Bongbong Marcos sa delegasyon, pinasalamatan sila ni Pangulong Marcos sa paglaan ng oras sa pagbisita sa Pilipinas sa gitna ng rather topsy-turvy political cycle sa Estados Unidos. Pinaabot ni Senator Gillibrand ang pasasalamat nito kay Pangulong Marcos para sa kanyang mainit na pagtanggap sa US delegation na inilarawan ang Pilipinas bilang magandang bansa. Sinabi din ni Gillibrand na ang Estados Unidos ay nagpapasalamat sa matatag na taon ng pagkakaibigan ng Pilipinas at Estados Unidos at pagtutulungan ng dalawang bansa sa pagdating sa usaping ekonomiya. Sinabi din ng grupo ng United States of America na ang Pilipinas sa Amerika ay para nilang mga kapatid at mga kapitbahay. Sa ngayon, aabot sa 4 na milyong Pilipino ang nasa Estados Unidos. Naniniwala si Gillibrand na ang kanilang pagbisita dito sa ating bansa ay magbubukas ng pambihirang pagkakataon lalo na para sa mga ugnayang pang-ekonomiya, sa larangan din ng enerhiya, mineral sa lupa at sa komersyo. Tumungo din sila sa usapang West Philippine Sea kung saan sinabi ni Gillibrand na nag-aalala daw sila sa pagsalakay ng China tungkol sa mga maraming issue sa Pilipinas. Dumating ang US Senatorial Delegation noong Lunes upang talakayin ang tungkol sa relasyon ng Pilipinas at Amerika sa pagtataguyod ng regional peace and security sa pamamagitan ng Enhanced Defense and Security Cooperation at Economic Cooperation at iba pa. Nakuha din ni PBBM ang suporta ng US Congressional Delegation sa pananalakay sa West Philippine Sea ng China. At sinabi ng grupo na we will stand by you and with you. Tiniyak din ni Gillibrand kay Pangulong Marcos na ang suporta ng delegasyon sa Pilipinas na itinuturing niyang kaalyado at kaibigan ng US habang nagpahayag siya ng pagkabahala sa pananalakay ng China sa West Philippine Sea sa kabila ng pandaigdigang pamumuno na pinapaboran ang Pilipinas. Sa pagtanggap ni PBBM sa delegasyon, pinasalamatan ni Pangulong Marcos ang US delegation sa pagbisita nito sa bansa sa gitna ng mga isyu ng politika sa USA. Nagpahayag din siya ng kagalakan sa kanilang presensya sa Pilipinas. Tatandaang March 19, 2024 nang bumisita dito sa bansa si US Secretary of State Antony Blinken. Siya ay katumbas ng Foreign Affairs Secretary at siya din ang Chief Foreign State Advisor at tagapagpatupad ng Foreign Affairs Policy ng Pangulo ng Amerika. Ni Blinken kay Pangulong Marcos ang mensahe ni United States of America President Joe Biden na buo ang alyansa ng Pilipinas at Amerika sa gitna ng hinaharap ngayon na sitwasyon sa West Philippine Sea. Pasalamat naman ang Pangulong Marcos kay Blinken sa pagbisita nito sa Pilipinas. It is extremely encouraging for the Philippines that despite all of these extremely important issues that you have to attend to, that you consider the Philippines important enough to take time from all of the globally important issues to come with us in the Philippines here today. It is important that we continue to do that, and the opportunities such as this are maybe few and far between, but they remain valuable and important to both our countries. Even as we have these other challenges that we have to confront around the world, as I mentioned to you earlier, our focus, our determination when it comes to the Indo-Pacific and our engagement there, and specifically the relationship between our countries, could not be greater, could not be stronger, could not be more determined. We really have a tremendous need, imperative on the strongest possible partnership, and we're grateful for the partnership. Kasunod ng delegasyon ng Amerika, sumunod namang malugod na tinanggap ni Pangulong Marcos sa Malacanang si Indian Minister of External Affairs Subramanian Jaishankar.
Nakipagpulong si Pangulong Marcos kay Jais Hankar na dumating sa bansa March 27, 2024 para sa kanyang working visit dito sa bansa. Kinilala ni Pangulong Bongbong Marcos ang suporta ng gobyerno ng India sa pagtataguyod ng soberenya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sinabi ng Pangulong Marcos na ang Pilipinas at India ay may iisang interes particular sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan ng rehiyon sa Indo-Pacific. Idinagdag din ni PBBM na ang India ay isa sa mga bansang may kaparehong pag-iisip sa Pilipinas sa mga tuntunin na pagtataguyod ng mga international rule-based order. Nanindigan naman si Jais Hankar na ang India ay napakadeterminado sa kanilang posisyon sa South China Sea at pinarangalan ang bisa ng 2016 ruling ng United Nations Convention on the Law of the Sea na nagpapawalang bisa sa claim ng China sa tubig ng Pilipinas. Sabi rin ni Jais Hankar na mahalaga para sa Pilipinas, India at iba pang mga bansa na nakipag-ugnayan at itaguyod ang international na batas na nakabatay sa mga patakaran upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa rehiyon ng Indo-Pacific. Dinagdag pa niya na higit sa payag siyang maging isang charter member ng Pilipinas hanggat may kinalaman sa mga pagsisikap laban sa pananalakay ng China sa South China Sea. Dagdag niya na handa ang India na tulungan ang Pilipinas kahit nalaban sa kanila ang international ruling. Inaabot naman ni Pangulong Marcos ang kanyang pasasalamat sa alok ni Jais Hankar sa Pilipinas habang tiniyak niya na ang opisyal ng India na patuloy na itaguyod at sundin ang kanyang administrasyon ang UNCLOS at international rule-based na kautusan. Nagkasundo naman ang Pilipinas at India na magtulungan upang matiyak ang seguridad sa dagat habang ang mga karagatan sa mundo ay nagiging mas mapanganib sa komersyal na pagpapadala kung isasalang-alang ang mataas na taya ng Pilipinas sa pag-secure ng mga Pilipinong marino na namamahala sa iba't ibang pandaigdigang sasakyang pandagat. Sinabi din ni Pangulong Marcos ang mahalagang kontribusyon ng mga Pilipino seafarer na namamahala sa mga barkong pangkalakal sa mundo, maging mga tanker, cruise ship at iba pang mga sasakyang pandagat. Sinabi din ng opisyal ng India na ang dalawang bansa ay dapat magsimulang maghanap kung saan sila makakagawa ng higit pang magtulungan, umaasa na makahanap ng mga bagong bagay habang tinutugunan nila ang pandaigdigang larawan. Ipinaabot din ng Pangulong Marcos ang pagpapahalaga ng bansa para sa pagsagip at tulong ng Indian Navy sa mga Filipino crew members ng MV True Confidence na inatake sa baybayin ng Yemen noong nakaraang buwan. Ligtas na nakauwi ang 13 Filipino seamen at ito ay malaking bahagi dahil sa mabilis na pagtugon ng Indian Navy sa kanilang distress call. Hindi lang dyan nagtatapos mga kabayan dahil si Pangulong Marcos nagpahayag ng pasasalamat sa India para sa desisyon nitong i-export ang 295,000 metriko tonelada ng non-basmati white rice sa Pilipinas. Ipinarating ng Pangulong Marcos ang kanyang intensyon na palalimin ang pakikipagtulungan sa India sa iba't ibang larangan tulad ng agrikultura, infrastruktura at depensa. Nabi din ni PBBM na ang Pilipinas ay nakatuon sa agrikultura upang matiyak ang seguridad sa pagkain ng mga bawat Pilipino.